Ay hala, binira na ni Claire Castro si Karen Davila. Walang kaabog-abog 'to, talagang pinangalanan niya. Tinawag niyang iresponsable daw itong si Karen Davila. Naku, baka mangangamoy na naman 500 million na kaso 'to, Yusek. Ano ba nangyari, Gosep? O sige pakinggan nga natin si Auntie Claire. Yung Puwede, 'di kritisismo. ba? Meron ding kritisismo nakalimutan By the way 'to interview niya as Yusek pero naka-upload sa channel niya. Conflict of interest na naman. Pinagkakitaan mo na naman yung interview mo bilang Yusek. Money, money, money. na raw yung mga flood control corruption. One last, ano masasabi Yes. mo doon? Okay, ito nadinig ko 'to hindi naman makakaila 'to ni Karen Davila. Karen Davila lang. Wala man lang Miss Karen Davila. Talagang Karen Davila lang sinabi ni Claire Castro. Name drop. Narinig ko sa interview niya with Toby Chow na sinabi kasi na 'di ba pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. Oh, so what's wrong with that? Ang sinabi ng Toby, kapag hindi mapanagot, umaayos itong flood control scandal kung walang mapapanagot na mga malalaki. Ang magpapanagot niyan yung susunod na administrasyon. Kung na si VP Sara, kung siya yung susunod na maging presidente ng Pilipinas, Yusek. Parang bitter ka. Inggit yarn. 1,000,000%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman Yata, wag kang magyata-yata. Diyan ka diyan ka nagtatago, yata. ako, alam ko naman 'to. Oo, Na ulitin nga. Hindi yata, hindi pala yata, alam daw niya. ang mga sangkot sa flood control, Oh. 1,000,000%. Oh, So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, yata daw nanood naman ako, alam ko naman 'to. Nanood daw siya, alam daw niya. Oh, siguradong-sigurado si Yusek Na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, Hindi ba talaga kinalimutan na? Kayo na nanonood dito sa video na 'to, sige nga, paki-comment nyo nga. Ano ba yung pakiramdam ninyo? Ano ba yung nakikita ninyo? Pinabayaan na ba talaga o hindi? Sige, kayo yung magsabi kay Claire Castro kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi parang hindi siya naniniwala na napabayaan na nga. that's an irresponsible statement. Irresponsible statement daw. Ganito, pagbigyan natin si Claire Castro. Pagbigyan lang natin Sige na, irresponsible statement yon na galing kay Miss Karen Davila. Pero it's a fair assessment. It's a fair opinion. Yun yung nakikita niya Bakit mo tuturuan yung isang tao kung ano yung nasa isip niya at kung ano ang nakikita niya? Yusek. I-prove ninyo na merong nangyayari. Tumigil na yung Blue Ribbon Committee. Nasaan na ba yun? Wala na, di ba? Meron pa ba tayong narinig kay Boying? Saan natin naririnig si Boying? Sa kanyang pagiging journalist at hindi sa pagiging ombudsman. Halos araw-araw, pati si Vince Dizon, halos araw-araw na may press con noon. Anong nangyari? Di wala na. Nanlamig na kayo. Unang-una, laging nagre-report, 'di ba? Nagre-report saan? Ang DOJ pag natatanong ng media. Ay, pag natatanong ng media lang? Bakit dati naman nagpapatawag sila ng press con Bakit ngayon kailangan pang tanungin ng media para mag-update? Ganon? Pati ang ombudsman, kadinig ko lang yata kagabi. Yata na naman. Yata yun or kahapon. Patuloy. Everyday. Ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ. Saan nagsalita? Na sila ay nagsumiti na ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved. Teka lang.
Bakit yung mga senador lang yung nadidikdik? Bakit kung si congressman, si Saldico lang? 'Di ba ang daming lumabas na mga pangalan ng mga congressman? Kabilang na diyan yung amo mo si Martin. Ay, hindi mo pala amo, si Bongbong palang amo mo. Sorry. Nasaan na yung mga pangalan? Nasaan na yung mga big names? 'Di ba sabi nila December 15 meron ng mga malalaki na kakasuhan. Okey naman na nakakasuhan, narerekomendahan ng kaso yung mga senador. Pero ang gusto namin yung mga buwaya. Yung may buwaya na ba? Si Saldico lang at saka yung isang babae na hindi nga natin kilala kung hindi inabanggit-banggit yung pangalan. Nasaan na yung mga buwaya? Nasaan na yung mga sinasabi ni Ping Lacson na mga contractors? Nasaan na yung mga nasa executive na si Bersamin, nasaan na? Wala na. Yun yung mga gusto namin. Etong ginagawa nila, may masabi lang, may masabi lang na ginawa nila. Nga. Doon sa DOJ sa ombudsman. So itong mga news na to, hindi dapat pinapalagpas. Hindi dapat, di sana yun yung mga sinasabi mo sa sa press briefing mo at hindi yung puro paninira at pagsisinungaling. Pag Duterte, ang dami mong nasasabi. Ang dami-dami palang mga update na mga ganyan. Kahit pasadahan mo man lang sana, kahit sabihin mo, ay hindi ko naman jurisdiction yan. Hindi, kasi pasadahan mo man lang sana. Himingi ka ng kay Martin, ay kay Bongbong. Humingi ka ng pahintulot, boss. Pwede ba nating pasadahan update ng doon sa mga sangkot sa flood control kung anong ginagawa nila. Kasi ikaw yung ikaw din yung malilintikan dito na wala ka nang ginagawa na pinoprotektahan mo sila. Bakit hindi yun ang gawin mo? Ayaw mo? Mga news na yan na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga at patuloy at may naghihiring pa nga yung iba eh. Sinong naghihiring yung iba? Hindi, ang gusto naming hearing Blue Ribbon. Yan ang gusto naming hearing. Yung hearing ng ICI, yung kay Sandro, wala na, hindi na namin nakita kung anong laman. Yung kay Martin, wala na, hindi namin alam kung anong pinagsasabi ng hinayupak na yun doon sa ICI. Dapat yan yung mga malaman ng taong bayan. Parang pinagtatakpan nyo yata. May preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na inulit pa ulit nakalimutan na o natulugan na o mamaya pupuntahan natin yung video ha. Patay na yung pag-iimbestiga sa flood control project. That's an unfair statement. Ay, kanina irresponsible daw tapos unfair na naman, Miss Karen Interviewin mo nga si Yusek. Responsible yun eh. Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito. Ala, magiging fake news daw. Ibig sabihin, fake news peddler ka. Source ka ng fake news. Ala ka. Ala ka, Miss Karen. Magiging source daw ng fake news yun Ibig sabihin, peddler ka ng fake news. Ala. Na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood Hindi ba tinutulugan naman talaga? control project. At ngayon sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga Sinususugan ni Toby Tiangco? Tignan nga natin yung video mamaya. Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects. Teka lang. Wala namang jurisdiction yung Vice Presidente sa pag-iimbestiga niyan Ano ba naman yan? Lang, pinapasa na yung trabaho kay BP Sara. O BP Sara, mag-imbestiga ka daw ng flood control scandal, sabi ni Castro. Tingnan, tama na nga, kakabri. Puntahan natin yung ito yung video na sinasabi niya. You make of it, Representative Tiangco, that after everything, after Ito yung konteksto ha. the expose, after the speech of the president, after the Senate Blue Ribbon Committee hearings, frankly speaking, it seems that the flood control scandal has been forgotten. It seems. Tagalog, parang.
Yusek, it seems, parang daw. Yun yung tingin niya. Yun yung opinion niya. Yun yung paniwala niya. It seems. Parang. Nako, delikado ka dito. Sinabi mo, papakalat ng fake news. Pagmumulan ng fake news. Lako. You only have Senator Bong Revilla that has been charged, right, and is detained right now. You have the ICI really almost Na matatapos na. Na magsasara na. clearing Speaker Martin Romualdez. Zaldico is still abroad. You do have DPWH personnel that are charged, but some are under the witness protection. But in effect, sa totoo lang, nakalimutan na ang flood control. Wala Yun yung daw yung epekto kasi after all ng mga nangyari, nandiyan yung mga hearing, nasugpi na, speech na mahiya naman kayo, may ICI, may mga si Martin ligtas na, si Saldico ay nasa abroad pa. Yun yung konteksto. Ang dami-dami kasing nangyari before that. Pero ngayon parang nawawala na ng interest ng investigasyon ng pag-iimbestiga. Nawalan na nga ng interest yung mga tao eh. Kasi nga wala namang silang nakikitang mga malalaki talaga na nakakasuhan o nakulong. Sabi ni Bongbong Marcos sabi niya wala silang hindi magiging maligaya ang kanilang Pasko. Aboy na si Diskaya lang naman yung nangyari. na. Karen, sa tingin ko, number one, no, Sabi ni Castro, sinususugan ni Toby ha. yung ICI yata, ang sabi nila, I don't know, they came out with a statement na hindi naman tama yung sinasabi na Na clear. Na clear na, no? I Fake news si Asidre dun. just don't know how to explain it because hindi ko na masyadong binasa. Pero doon na naman sila nagalit sa statement ko na yon. I mean, explain ko, no? Ano naririnig ko? Kasi ako mahilig ako mag-ikot sa mga lugar, nakikipagkwentuhan ako sa tao. Ano sinasabi ng tao? Kung wala na mangyayari dyan ngayon, sa susunod na administrasyon na lang yan, sila Correct. mananagot. Doon ang galing yung statement ko na sinabi ko, papanagutin sila ni VP Sara. It's 1,000,000%. doon sa context na yon. Di ba? Karen, kahit ikaw magtanong-tanong ka, parang wala, give up na yung tao na walang mangyayari na ngayon. But Yan yung konteksto. Nawawalan ng pag-asa yung mga tao. Kaya na sabi ni Karen Davila na it seems na napabayaan na yung investigasyon dyan sa flood control. Tapos sabi ni Claire Castro, oy, Karen, sabi ni irresponsible ka daw. Tapos unfair ka daw. Tapos pagmumulan pa daw ng fake news yung statement mo. Ibig sabihin, fake news peddler ka daw. Hello, ano ba yun? I don't think they're giving up na forever na walang mangyayari. Yan ba yung sinususugan ni Toby Chanko? Parang hindi naman eh. Loko. Gusto pa rin nila, may mangyari. So doon na naman yung konteksto ko na nagagalit na naman si Yusek Claire. At sinasabi daw, DDS ako. Just because I'm saying na give up na yung tao, ang pananaw mo, Karen, is that nakalimutan. Yun ang pananaw niya. Ang pananaw ko, hindi na nakalimutan. Yung pananaw din ni Toby, hindi nakalimutan. Yusek. Tapos sabi mo, sinususugan pa ni Toby. Fake news ka na naman, hindi niya pala sinususugan. Sabi mo, alam mo yan kasi napanood mo naman. Parang nanti-twist ka na naman ng mga sinasabi ng mga tao. Naku, delikado ka na naman. Diyan, pag pinatulang ka, madadagnan naman yung mga sleepless night mo at mga anxiety mo. Ano ba kasi ang aasahan natin kasi sa gobyernong ito? Bangag nga,